anyways, talking about farm team, meron akong kakilala dito, ipapasok ko, masagot Nawawala. to tungkol farm team. Dusty, si Dusty. Dusty muna tayo. Dusty. Ay, hello. Gandang gabi sa inyo. Gandang gabi. Ayun, about sa PBA naman din, bakit nawawalan ng audience, no? Kasi nakikita ko isa pang factor kasi dito, nagkaroon ng comparison. Ano yung comparison? Yung MPBL, kasi naalala nyo noon, yung NBA, nung nabuhay yung NBA noon, naging comparison siya sa PBA. Totoo. Pansamantala, medyo humina si PBA noon, nung kasagsagan ni NBA. Ilang years din yon, di ba? Ilang years na halos hindi napapansin si PBA eh. Kasi ang gusto ng mga fans, may pinaglalabanan, may pride. Kasi nagawa ni MPBL to ngayon na naging regional, may pride na pinaglalabanan. Imagine, mababa pa nga yung stakeholders nito eh. Wala pa nga masyadong investors itong MPBL, pero nagagawa nila ngayon. Doon nagkakaroon ng comparison ng mga tao na, teka, mas exciting yata to kasi dito may pride eh. Region namin to eh. Probinsya namin yung dinadala dito. Doon dito ay manonood. Kasi ito, wala pa masyadong budget pero nagagawa nila na ganito. Compare mo sa PBA na pinaglalabanan natin dito is company, pangalan ng company. Imagine, 'di ba? Yung mga tao kasi ngayon, mga basketball fans kasi ngayon, nag-evolve din eh. Nag-evolve din actually. They wanted to be just like NBA and tumingin ka sa labas ng NBA, EuroLeague, ganun din, 'di ba? Like FC Barcelona, which is Spanish league or Spanish club, 'di ba? Parang ganun eh. So, kung manonood ka ng liga na hindi naman ikaw involved, na wala namang pride para sa'yo na sumuporta, 'di ba? Asan yung excitement? Doon nagkakaroon ng problema. May comparison eh. May MPBL ngayon, may Pinoy Superliga, 'di ba, mga pro leagues natin. Imagine, doon nagkakaroon din ng problema si PBA. Kasi yun, kahit sabihin mong may bayad yun, manonood ang tao doon. Kasi excitement yun eh. Yun yung nagbibigay ng excitement sa mga fans. 'Di ba? Remember the NBA before, ilang taon halos parang walang nanood. Halos parang naging ganyan din ng PBA noon eh. Parang naging ganyan din. Nung nawala si NBA, nasira si NBA sa sarili lang nila eh. Nung nawala si NBA, yung mga player ng NBA, nagsipasok ng PBA, lumakas bigla si PBA. 'Di ba? Bakit? Sige, Dusty, may argument ako sa dyan. Yun nakikita ko na, yung kasi yung nakikita ko na big reason ngayon, may comparison na ng mga pro leagues locally. Nagagawa ng iba eh, ba't hindi kayang gawin ng PBA? PBA ikaw yung face of the Philippine basketball eh. Ikaw yung pro league dito, premiadong pro league ka dito. Bakit nagagawa yun yung sabi kanina bro, ilapit sa tao, kasi yung PBL malapit sa tao eh. Pero bro, mga bro, imposible na yatang mangyari na maging regional kasi hindi mo na matatanggal na commercial league na may branding eh. Kaya nga sila nabubuhay, kaya malaki ang kita nila because of the marketing of SMB and MVP. That's why they have to compensate with the star players, with competitiveness. So I don't entirely think that being regional is the answer alone. Kasi kung regional yan at one-sided pa rin, why would you wanna watch your team kung talunan din naman? Kumari, sorry kung Terra Firma dati kasi. Terra Firma, tas specific na lugar. Manunood ka ba nun? Is there a pride in that? So para sa akin, PBA, regional is good, but then again, it's the quality of the games that's more important and the stars. Napunta naman sa ibang lugar ang PBA ah. Di ba nakakabuo din naman sila doon sa iba't ibang lugar? Yeah, but the thing here kasi is, for example, I will give an example, no? Yung ABL, anong dala natin doon? Alab Pilipinas. Imagine, Alab Pilipinas. Diba? Anong hatak noon sa tao? We have yung pride. San Miguel, Alab Pilipinas. Pwede naman ganun eh, kunyari, San Miguel, Sarangani, ganun. Pwede naman silang gumanon eh. Magkaroon ng major sponsors bawat region. Kasi ang PBA kasi totoo naman talaga, commercialized talaga siya, company based. Doon nga lang company based nga lang commercialized. Pero yun nga lang, anong pride ng mga fans na ipaglaban? Ano yung nakikita nilang excitement doon?
Wala naman tayo pinagalaman ng pride. Sa tingin mo yun ang pagkakaiba. Paano yung dati? Ano yung pride ng Ginebra Crispa dati? Ano yun? What happened? Nagbago? Noon kasi PBA lang, walang comparison. So yan why do we take yung Pro League natin eh. Why do we Yan take pride when Los Angeles is natin. winning? Why do we take pride when Los Angeles is winning? Hindi naman taga LA. Isa pa yan Bigyan mo ng class ang mga teams mo. Imagine 300 million investment mo. Ito totoo to. Napanood ko lang to sa comedy show pero na-realize ko medyo may tama to. 300 million na investment mo sa isang team, ipapangalan mo Batang Pier. Asa ng class doon? Diba? Totoo. I mean, sa comedy script ko lang napanood dyan pero di ba gusto mong ilapit sa fans? Tama nga naman. O taga-Batang Pier ako. Fan ako ng Batang Pier. Fan-base kami ng Batang. Ganun. Anong class? Pro League ka. Tayo naman tayo taga-NBA. It goes back to what I see saying. Marketing. Marketing pa rin. Marketing nga. Marketing. Papasok sa marketing yan. Siyempre. Tolero ba yan? Kasi, Marketing. di ba? Totoo naman. Di ba? Tama naman eh. Ang laki ng investment mo, sabay yun ang ipapangalan mo. Totoo naman yun. Actually, totoo naman yun. Comedy siya, pero nasa ko, bisuntok, tama nga naman. Bisuntok eh. Diba? Totoo naman din. Totoo, Mark, dalawa lang naman yun eh. Galing kay Boss Pao na yun eh, di ba? Kay Boss Pao. Marketing, yung pangalawa is yung competitiveness talaga. Pag once na, alam mong paulit-ulit na nanalo, nawawalan talaga ng gana ang ng fans eh. Pati nga manager ng player eh, nag-iba na. Pansinin nyo ngayon, yung mga sa NBA na lang, sample kung gaano ka-exciting ang NBA ngayon, natanggal ang mga super teams. Timberwolves, ilang views ng nakaraan? Oo nga eh. Diba? Kala ko nga, sabi nila, nagyayabang, sorry sa Lakers yayabang wala naman nanonood ng NBA. Kasi wala na Lakers, sabay butya nangyari sa Timberwolves, ginano nila yung Denver Nuggets. Diba? Oh my goodness. Nung nawala yung Phoenix Suns, Lakers. Alam mo yung biglang umakyat yung Timberwolves hindi nila ni Anthony Edwards. Iba yung hatak eh. So ibig sabihin sa NBA pala may mga ibang teams din na alam mo yun pagka umakyat yung competitiveness ng isang liga, yung fans mahatakin din yung matik yun. So, well, plus the marketing. Magkakaroon din kasi ng interest ay putik hindi na puro Golden State ang champion. Di na Lakers, ibang team naman ngayon. 'Di ba? Denver Nuggets. Saka magaling din sila mag-hype. Totoo. Talaga. Marketing din talaga. Sobrang galing. Hindi sila predictable. Saka ang foundation ni NBA, ang pinaka-standpoint nila, ang pinaka-marketing nila is quality. Kahit anong mangyari, hindi nila ibababa ang quality nila para kumita sila. Totoo yan. Ito sasabihin ako sa inyo. Ito napapansin. Sige ka muna. Di ba nangyari noon na nagkaroon sila ng problema sa China? Humina ba si NBA na nawala ang ng mga Chinese? Hindi naman eh. Hindi. Kasi ang standpoint nila palagi, quality. Dito tayo sa quality. Dito tayo nakilala eh.